Magandang oras mga ka-good news. Ito yung pinalabas na video sa US ng mga anti-Marcos. Ang bidyong ito ay nagkikita daw na nagdudruga ang ating Pangulong Marcos. Well, ito ang frontline at iba pang analysis tungkol sa bidyong ito. Kung peke o hindi, ating panoorin. Kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos, ang paglabas ngayong araw ng isang video kung saan makikitang nagdodroga umano ang Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong reaksyon ng mga miyembro ng gabinete sa lumabas na video? Nako, Cheryl, tinawag ng Department of Interior and Local Government na peke at malisyoso ang video na lumabas kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nagdodroga. Sabi pa nga, malinaw na paninira ito sa administrasyon. Pero si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tumanggi. Napatulan pa ang usaping ito nang makausap natin siya kanina dito sa Batasang Pambansa. Grabe kasi ang ang rally ay ginawa sa isang bahay, private house, at nakikita doon si Harry Roque. At sabi nga ni Abalos, ay bakit hindi ginawa sa Pilipinas? Kasi takot sila na mahuli. Okay, kasi klarong-klaro naman na edited ang video at ginagamitan ng deepfake, pero mayroon kasing rin ang deepfake. Mahalata yan ng mga eksperto sa computer, kaya dito nalaman na talagang may gumawa nito. Ngayon ang problema, nagkikita si Harry Roque. Si Harry Roque dito ang mananagot at malalagot. Dahil hindi siya makakabalik ng Pilipinas, siguradong may kaso siya dyan. Yang ginagawa niya na binibidyohan pa, gumagawa ng video, may mga pictures, at na-save na ang video na yan, at makikita na nandiyan nagsasayaw si Harry Roque. Kaya sino ba ang boss ni Harry Roque, di ba? So, hindi na natin banggitin, pero pabalik-balik na kasi yan na issue. Wala nang maniniwala diyan. Kasi kung tutuusin natin ay mas malaki pa kung droga ang pag-usapan, alam yan ng lahat. At nagbingi-bingihan lang ang iba. Na yung droga na yan ay yung war against drug ay hindi actually war against drug. Merong doon sa likod. At hindi na natin sasabihin pa kung ano yon, dahil baka malagot din tayo. Okay, so eto, patuloy natin ang video. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan sa may SUG rally sa Los Angeles, California. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pagdodroga ng Pangulo. Hindi na namin ipakikita ang buong video. Itong picture dito ay deep fake. Nakita naman natin na ang buhok ay maiksi. Hindi naman, kailanman ay hindi nagiging maiksi ang buhok ni Bongbong. Kahit noong nagkandidato pa siya, ganyan na talaga yan ang buhok niya. At ang tainga ay napakalaki ng diferensya ng tainga. Klarong-klaro ang forma ng tainga. Pero yung mukha ay kuha yan kasi computer ang gumagawa niyan. Tinatawag na deep fake apps. Yan, pero sa mga eksperto sa computer editing, alam nila kung totoo ang video o hindi. Ito ay destabilisasyon. Klarong-klaro naman. At pinagkataon pa na SONA ng Pangulo, ginawa nila ang rally nila doon sa isang bahay sa Los Angeles, California, at klarong-klaro doon si Harry Roque. Bakit naman doon si Harry Roque nagpapakita pa? For the sake of vlog, kasi kumikita yung vlog niya ni Harry Roque. Nagbablog kasi ito kasi idol yata niya si Maharlika, yung babaeng nandun din sa Amerika at tumitira din kay PBBM. Kaya ito, ang problema ngayon ay liliit ang mundo ng mga ito kasi kinukontra ang gobyerno. Okay, atin na pakinggan ko na pa ang mga sinasabi dito ng mga eksperto tungkol sa deep fake editing videos. Pero maririnig ang sigawan ng mga tao. Yan si Roque yung Habang naka-green. piniplay ang video, pinagre-resign at tinawag na bangag ng mga dumalo si PBBM.
Ang Maysug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Katunayan, una nang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Marcos sa isang Maysug rally noong Enero. Present sa Maysug rally sa Los Angeles, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni PBBM. Buwelta naman dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Dito nagkamali si Harry Roque, itong pinagdikit niya na picture. Bakit pa naman kasi pinagdikit niya? Ayan, no? Makikita yung tainga, iba yung hugis ng tenga. Yung muka ay pari-pareho pero ang buhok hindi. Kaya yan, pati yung wrinkles sa pisngi ay hindi ka pareho. Yan ang resulta ng hindi magandang pagka-edit ng tinatawag na deep fake apps. Kaya kasi ang gumawa siguro niyan ay hindi eksperto. Kaya hindi nila nakuha ang buhok. Ang buhok ni BBBM ay mahaba talaga yan. Ay itong isa ay parang Korean siya na tao siguro ito na humahawak ng druga. At kinumbahin yung muka ng Pangulo. Kung ano man yan, pinaulit-ulit yan na issue, alam na natin kung sino ang may pakanan yan. Dahil sa sobrang takot ng mga yan, kasi napakaraming kaso sa kanila, kaya gumagawa na ng gulo. Dahil ang Pogo ay nakakonekta yan sa kanila, kaya gumagawa na lang sila ng itong counter na pampagulo. At least, gugulo, di ba? Parehong magka-problema. Pero ang ano talaga dyan ay huwag mong kalabanin ang don't vote the law. Yan sa English. Huwag kalabanin ang batas. Huwag kalabanin ang gobyerno kasi ang gobyerno pa rin ang merong kapangyarihan sa bansa. Kaya yan, dapat noon magkaibigan, ngayon magkaaway. Bakit kaya? At kung anong paninira ang ginagawa, bumabalik naman. Diba? At the end, merong instant karma yan. In the end, ang mangyayari. Katulad kay Bamban Mayor, malalaman din ng katotohanan yan. Mga ka-good news. Okay? Patuloy tayo sa video. Screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni PBBM. Buwelta naman dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Ang masama dito kasi kakasuhan sila dito sa ganitong paninira. Pagtungtong nila sa Pilipinas, siguradong arestado sila. Kaya ako'y nagtataka bakit gano'n na lamang ang paninira nila, gano'n na lamang ang kanilang gusto na pabagsagin ang gobyerno para sila muli ang uupo. Ano ba ang magagawa pag sila uupo? Diba? 2,000 katao tinukhang noon at baka maulit muli, diba? Kaya magdalawang isip na, mga ka-good news. Hindi ako makamarkos, pero dito tayo tatayo sa gitna. Kung sino man ang matimbang, sino man ang tama. That this is really an edited video or a fake video. According to our analysis, it's a fake video. Mapapansin niyo that the lighting is not consistent. Ayan. Parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para kay Defense Secretary Gibo Chodoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Tama yan. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Dagdag pa ng kalihim, Tama. isip bata ang gumawa nito. Tama. Etong mga isip batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan.
Posibleng sinadya rin daw sa Amerika ilabas ang video para Tama. hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Ayan, kaya doon sa Amerika, sila ay matatapang doon na sumisigaw ng bangag. Kung ikaw kaya ang pangalan kaya nila yung isisigaw din ng mga kakampi ng Pangulo, na sasabihin din na drug dealer at at tukhang, di ba? Hindi magagalit ka rin. Kaya ang golden rule or golden rule na ating dapat palaging isipin ay yung sinabi ni Confucius. Yung the greatest philosopher of all time, si Confucius ng China, ay nagsasabi na do not do unto others what you do not want others do to you. Ibig sabihin, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Ganyan lang yan, kasimple. Bakit kasi ang yung madaldal na mga bibig na yan, ng mga bading, di ba? Ang bading kasi diyan ang nangunguna, kaya yan. Hindi na yan makakaapak sa Pilipinas, sigurado. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na Ayan. imbestigahan po itong insidente na ito Lagot. upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Ayan, imbis na magtulong-tulong sa problema sa Pilipinas, ay pinapagulo. Ito yung mga crab mentality ang tawag dito ng mga klaseng tao. Na kung sino yung nasa itaas ay hahatakin nila pababa para sila naman ang uupo. Naku na mga klaseng tao yan. Hindi nag-iisip ng maganda para sa Pilipinas, kundi para sa kanilang sarili. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.